Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa mga kababayan natin sa buong sambayan ng Pilipino. Ako po'y gumagawa ngayon ng isang update video kasi kalalapag ko lang po sa John F. Kennedy Airport, JFK Airport sa New York. At mga almost 17 hours po ang inilakbay natin. Mula kaninang umaga, gising na po tayo dyan sa Pilipinas, July 15 ng mga alauna ng madaling araw. Nakarating po ako dito sa New York ay mga nasa mahigit 2:30 in the afternoon of July 15 din. Pero 12 hours po ang diferensya at ang buong travel time ko po ay mga almost 17 hours. Diyan po mula sa atin sa Pilipinas sapagkat dumaan pa po sa isang bansa diyan sa Asia at nagkaroon ng mga 2 hours and a half na layover. Mission on board na po tayo para sa solidarity action and international protest activities na gagawin po symbolically sa harap ng International Office ng United Nations sa New York. In the next 2 to 3 days mula ngayon ay magsisimula po ang mga pagtitipon ng mga Filipino organizations, Filipino community leaders sa pangunguna po ng ating mga kaibigan at kasamahan mula sa Pinoys for Real Change in the Philippines na nakabase sa paligid ng Estados Unidos, Hakbang Maisog USA. At ganon din po ng mga kasamahan at kaibigan natin mula sa Kingdom of Jesus Christ, SMNI na mga international correspondents na malapit lang po sa Estados Unidos o nasa Estados Unidos din sila kumikilos. And of course, ang Sambayanan Philippines International Desk at ganon din po ang Ipanaw Sambayanan Group at pati na ang United Indigenous Peoples Heritage in the Philippines, UNIFIL. So mga 7 o 8 organization po ang sasamahan natin para magdulog ng symbolic na pagrereklamo tungkol po sa mga malulubhang pananagutan ng Marcos Jr. government ng mga paglabag sa karapatang pantao, mga international na makataong batas o international humanitarian law, at ang kanyang paggamit ng karahasan sa mga unarmed civilians, kabataan, kababaihan, mga religious leaders at pati na po sa mga katutubong pamayanan, lalo na nung ginanap ang marahas na pagsalakay ng Combat Action Team and units ng Philippine National Police, ang Special Action Force, noong June 10. At ito po nagresulta sa halos crimes against humanity, lalo na po ang persecution, harassment, intimidation laban sa mga katutubong pamayanan na sa paligid po ng worship and prayer compound areas ng Kingdom of Jesus Christ. At ganoon din po ang mga hindi mabigyan ng halagang kasing kasukat ng nangyaring mga trauma, psychological, emotional, sa damdamin at puso ng ating mga mamamayan. Nakakuha po ko ngayon ng signal sa internet connection dito sa isang area sa New York. Nasa downtown area po tayo, malapit lang sa downtown area ito ng New York, walking distance lang tayo. At mag-aantay tayo po ng pagtitipon ng mga nabanggit kong mga grupo. Ito po si Ka Eric reporting on board for our mission dito sa New York. At we hope na magkakaroon ito ng continuing mission sa Europe, lalo na po sa pagdulog formal na ng mga naturang mga grupo at pati po ang people's organizations and indigenous people's organizations in the Philippines doon sa international headquarters na mismo or general headquarters ng United Nations mismo sa Geneva, Switzerland. Ito po ay international office lamang ng UN or United Nations sa New York, sa Estados Unidos naka-base. Kaya nandito po tayo, kaya may mga nasalubong ako kanina na mga welcome back ka Eric. Ang dami po kaninang mga nakasalubong at hindi ko lang na-document sa airport ng John F. Kennedy Airport sa New York na mga tuwang-tuwa silang nagsusubaybay sa Pilipinas nating mahal, sa SMNI at mga suki ng Laban Kasamang Bayan. Ang dami po dito at nakakatabang puso po. Very inspiring ang journey na ito at we hope na mabubuo rin ang International Democratic People's Tribunal na siyang lilitis kay Marcos Jr. sa kanya mga malulubhang paglabag sa karapatan sa pamamahayag, pananampalataya at mga demokratikong karapatan ng sambayan ng Pilipino na kapareho lamang sa panahon ng lumang martial law ng tatay niya ay muling nanunumbalik ang malupit na hagupit ng paglapastangan ng pwersa ng Estado sa ilalim ni Marcos Jr. Antabayanan po ninyo ang ulat ni Ka Eric sa ilang mga susunod na mga oras dito sa New York, sa harapan mismo ng International Office ng United Nations. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Ito po